patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na, aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko ikaw. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Disyembre, taong kasalukuyan. Ilang araw na lamang ay magpapasko na ang pagsilang ng ating poong may kapal. Isang oras naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author itself, DDO-NPD Police Colonel Benliner Capili, at ang DD ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas, DD Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Thank you, DD-EPD. Thank you po sa gift. Okay, mamaya po tayo po ay magpapatuloy pagkaraan po ng pagbubukas ng ating programa ng Bible verse coming from the Bless Our Cups. Magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon po ay babasa lang po tayo ng isang talata galing sa Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. Sabi nga noon, "Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins and gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of the God on me and what the king had said to me. Then they replied, let's start rebuilding. So they began this good work." The story taken from the book of Nehemiah is Nehemiah's assignment to go back to Jerusalem para itayo yung walls. No? Sometimes knowing or being oriented of our mission is not enough. Kailangan natin ng tinatawag na passion at saka vigilance. And passion and vigilance can really make a difference. Nehemiah is a profiled servant. Hindi lang siya basta worker, he is a servant because he is serving a ruler. Okay? Isang posisyon na safe, secured, at saka protected
But still, hindi nawala sa heart niya yung burden to rebuild yung kanyang hometown o yung kanyang home country. Even in our time, sa ating pong kapulisan o sa ating bayan, ganyan din po yung ating nararamdaman. We are doing our task to rebuild everything. We are using our objectives, we are using our positions to rebuild everything. But how did Nehemiah translated that burden into change, into an action, into an accomplishment? Yan po yung key. How vigilance and passion can create change. Dito po, tatlong bagay yung importanteng nakita ko o aking na-meditate. There are three aspects wherein you can characterize people who can create change or infuse change. Okay? Not just knowing what their assignments are. Alam nila ang assignment, alam nila ang kanyang mission. But sometimes there are important values that we need to have in our heart to pursue these things. Kailangan natin ng kaunting fire para po mangyari yung gusto nating pagsasaayos. First, changers or passionate people know how to strategize and manage their assignment. Alam nilang mag-manage ng tao na kinakailangan nila. Nehemiah approach the right people. He recognized the potential. Imagine mo in their time, pag binubuo nila yung wall na nagpo-protect sa Jerusalem, yun na nagpo-protect sa kanilang bansa, ay magkasamang nagtatayo sila brick by brick or adobe by adobe, pero sa kaliwang kamay o sa kanang kamay ay may hawak na sandata to still keep protecting. Ganyan din pong ating kapulisan while they are doing their protective job, the nature of their job is to protect, umaabot din sila, tumutulong din sila in rebuilding in the social aspect, the community aspect. Kaya po, malaki din ang utang na loob po namin sa inyong serbisyo at puso. Second is that people who can change, they understand how to use it. Ay alam niya kung sino yung mga influencers na po pwedeng tumulong sa kanya. Like us, importante sa atin that we know who are the influential. Kumisan tayo, may maliit na influence, may katabi tayong mas malaki influensya, kinakaibigan natin. That is wisdom, sabi ng Biblia. And Nehemiah knows how to use it. At doon na-accomplish yung maraming task natin. Sa buhay natin, yun din na po ang ating kailangan. And thirdly, people who can do change, know how to access resources. Alam nila kung saan pupuntahan resources, saan kukunin, saan hihingin, saan padadaanin. And that is also another sign of wisdom. In our time, thank you po sa ating workforces o sa ating kapulisan that they are exhibiting these three characters to create a change, lalo po sa ating recovery program. And all this for the noble purpose of change, the unselfish noble purpose of change. Salamat po. Okay, manalangin po tayo. Father God, thank you for this opportunity, not just to share the word, the message of God, but also to have this communication and connection with our policemen. Thank you sa araw-araw na nilalagay nila yung buhay nila sa alanganin, Panginoon. Ang tanging namin kayang gawin lang, hindi lang ipanalangin, kundi abutin, maging ang kanilang mga pamilya. Salamat po that in this simple way, may they be encouraged, inspired, and find higher goals to do. Dahil alam namin na sila ang humaharap sa challenges ng bansa nito. And daily, whatever they confront to God, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. All these are cherished to God. People are cherishing, oh God, their words. The more that you are also cherishing their accomplishments. Salamat po. Protektahan mo sila, ingatan, palakasin, at patuloy na kuberan, Panginoon, ng kanilang misyon. Salamat po at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. At God be Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Bible verse from our Bless Our Cups
mula po kay Pastor Dennis Medrano, Head Cluster Manila. Siyempre headed by its head, Pastor Renato Paraan. We have 10 minutes after 12 o'clock. Siyempre, we will take this opportunity bago ko ipakilala yung aking ika nga ay nagmamadaling part. At nais po nating magpasalamat. First and foremost, kahapon po ay nagkaroon tayo ng munting tugon sa isang ika nga ay nangailangan ng wheelchair. So, thank you very much. Alam po natin bawat isa na instrumento kayo ni Lord answering all those prayers. Simple lang yung ika nga naging request, yung wheelchair. And again, thank you very much Morning Glory Corporation sa pagdodonate po ng wheelchair. And for the LTFRB side naman, thank you very much for the whole year. Almost every year, partner, they're extending their assistance to those karaniwan naman partner na handle natin sa victim na. And sabi ko nga, ang sarap ng pakiramdam na naiaahon mo sila sa baon dun sa isip na wala ng pag-asa. So to our public servants sa LTFRB po, syempre from the Office of the Chairman, of course kay Executive Director Bob Paig, kay Chief Legal Attorney Eric Valero, kay CJ, at sa kanilang mga angels dyan, Secretary si Rachel. From the bottom of our hearts, thank you very much for extending your helping hands sa atin pong mga kababayan. So, kung namumroblema po tayo, wag natin sarilinin. Malay mo naman, partner, may gusto namang makinig. And also, thank you very much din sa DBO Corporation. They've been helping us also. Sumasabay sila sa atin extending our public service. Again, DBO Corporation headed by its head si Pog, si Danny Ocampo, and syempre si Ish and si Emo. Okay, baka akala ng partner ko nakalimutan ko na siya. Akala ako po ay maghahatid na ng balita. Pero thank you muna ulit. Again, thank you Didi. Police Brigadier General Rizalito Gapas, ang aking cousin. Thank you din kay DDDO, Police Colonel Benlinor Capili, ang COP ng Valenzuela City Police Station, Police Colonel yun, Yabol mo. Ayun, si Police Colonel Salvador Destura, thank you very much. COP Valenzuela. Ako pa, Valenzuela, si Lieutenant Colonel Randolph Asuncion. Siyempre, alam mo bang pinagtatawag ko ng corporal yan, sila may kasalanan? Si Staff Sergeant Molina, Staff Sergeant Villanueva, and ang laging malungkot, si Staff Sergeant Daryl. Thank you very much for taking good care of me. Andito na yung aking partner. Siyempre, nung nakaraan wala po siya. With me now is Police Major Darius Agmaliw, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. Binabati ko na rin po ang ating Chief PNP. Walang iba kundi Police Brigadier General Benamin Acorda Jr., ang ating Regional Director ng NCRPO. Si Police Major General. Ulitin mo. Opo. Isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat. So, Hindi naman kita minamarte. Opo. Ang layo ni engineer, para nalaman niya na hindi ko nabubuksan yung mic mo. Go ahead. Ang pagbati po niyan ay galing po sa ating Panginoon. Patiin po natin ang mga Chief PNP po natin, si Police General Benamin Acorda Jr., ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr., sir, ang ating District Director ng Eastern Police District na napakabait po, Police Brigadier General Wilson Asweta, ang kanyang command, Police Colonel Oscar Asildo, ang ating DDDA, Police Colonel Leonard Luna, ang ating DDDO, at ang ating CDDS, Police Colonel
Jonathan Calixto. Sir, binabati ko na rin ma'am ang DD ng Northern Police District. Sir, magandang hapon po. Police Brigadier General Rizalito Gapa, sir. Of course, ang ating action man. Sir, Police Colonel Ben Liner Kapili, sir. Sa ating mga viewers and listeners, magandang hapon at Merry Christmas po. Nakamonitor si DDD. Sir, halata ba? Excited? Excited siya, sir, oh. Excited siya, sir. Thank you ulit, ano? Dahil nalaman po niya na tayo ay nahawa ng sipon, ano? Meron po siyang ibinigay sa atin. Ito, pinagmamax po ako ng aking best friend, ang aking ka-anchor, Police Major Agmalio. Yan daw, kakalat-kalat daw kasi wala akong mask. Okay, binabati natin bago natin tanggapin yung pag-uulat. Okay na ba yung linya ng guest? Ang Tuburan Coffee, first homegrown fine specialty coffee in Cebu. Handpicked and roasted with love. Oh, masarap yun. Sarap. Founded by Honorable Aljun Diamante, Mayor of Tuburan, Cebu. Magandang tanghali po kay Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Merry Christmas. So this time, bago tayo pumairan lang, atin muna pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. So this time, atin tanggapin ang pag-uulat mula po kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Pagtatapos ng seremonya para sa 15 araw ng pagsasanay sa Arm and Unarmed Tactics, isinagawa ito sa NPD Quadrangle na dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang stasyon ng Northern Police District. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong mapalakas ang kasanayan ng mga personahe sa Arm and Unarmed Tactics, isang pangunahing bahagi ng kanilang paghahanda sa mga posibleng sitwasyong mapanganib sa kanilang tungkulin. Sa pagtatapos ng pagsasanay, isang masiglang seremonya ng pagbibigay ng parangal ang isinagawa para sa mga natatanging kalahok, ang mga nagpakita ng kahusayan at dedikasyon. NPD Council ng Interfaith Leaders at Life Coaches nagtagumpay sa Year-End Assembly. Sa makulay na pagtitipon na ito, nagtipon ang mga interfaith leaders at mga life coaches sa Year-End Assembly ng NPD Council. Ang pagtitipong ito ay naglalayong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at iba't ibang sektor ng komunidad upang mapabuti ang moralidad at pagtutulungan. Nagbigay daan para ipakita ang mga mahalagang hakbang na kanilang isinusulong para sa pagpapabuti ng integridad. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, nakikita ang kahalagahan ng malasakit at pag-unawa. Binigyan diin ang mga proyekto magpapalalim sa tiwala ng mamamayan sa ating hanay. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa ating mga leader ng iba't ibang pananampalataya na magtulungan para sa kapayapaan at katuwiran sa ating komunidad. Nagpapasalamat kami sa Northern Police District Council sa kanilang suporta. Most wanted person arestado sa Valenzuela City Police Station. Pinuri ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, District Director ng NPD, ang pagsisikap ng Valenzuela City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Salvador S. Destura sa pag-aresto sa most wanted person sa bisa ng warrant of arrest. Matapos magsagawa ang mga operatiba ng Station Intelligence Section ng pinaigting na manhunt operation at operational research sa wanted person, agad na tumungo sa nasabing lugar at nagsilbi ng warrant of arrest laban sa akusado na si alias Jonathan, 29 na taong gulang. Ang warrant of arrest ay inilabas ni Honorable Arthur Malabagyo, Judge ng RTC Branch 93, para sa krimen ng pagpatay na walang inirekomendang piyansa. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava, Patrolwoman Glazelan Esperanza.
Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Atin naman pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa Eastern Police District. Mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Sospek sa panggagahasa sa isang PWD, Calabozo. Hindi naging madali ang paghuli ng mga kapulisan sa 31 anyos na sospek na umano'y panggagahasa sa isang babaeng PWD na pag-alamang nagkakilala online ang biktima at itong sospek na kalaunay naging chatmate hanggang sa nag-meet up sila kung saan dito na hinalay ng sospek ang biktima. Matapos gawin ng sospek ang krimen, nagtago ito. Dahil dito, itinuring na top 5 most wanted ng Eastern Police District ang sospek na kinilalang si alias Moreno. Masusing pagmamanman ang isinagawa ng mga kapulisan upang hulihin ang sospek. At sa tulong ng social media, dito kumagat sa pain ng mga otoridad ang sospek. Disyembre taong kasalukuyan, nagpasyang makipagkita si alias Moreno sa girlfriend niya na nakilala niya online. Lingid sa kanyang kaalaman na ang kausap nito na sa pagkakaalam niya na girlfriend niya ay isa palang asset. Bit-bit ang warrant sa lugar at araw ng meet-up. Dito na inabangan ng mga tauhan ng EPD DSOU, EPD DACU, EDHPT, DID, at Mandaluyong City Police Station Warrant Section ang sospek. Matapos ihain ang warrant of arrest sa sospek, dinala siya sa opisina ng District Special Operation Unit para sa kaukulang dokumentasyon. Matapos nito ay agad din siyang itinurn over sa kustudiya ng Mandaluyong City Police Station Custodial Facility. Samantala, walang takas ang 49 anyos na lalaki na kinilalang si alias Rainier matapos mahulihan ng ilegal na droga at baril sa MRT Ortigas ng mga tauhan ng EPD District Mobile Force Battalion. Naalarma ang mga police assistance desk officers sa sospek nang biglang kumaripas ng takbo ang lalaki matapos siyang sabihan na kailangan niyang dumaan sa body scanner bago pumasok papunta sa terminal ng EDSA bus carousel. Ilang minutong nakipaghabulan pa sa mga pulis ang sospek, ngunit naabutan din nila ito. Sa gitna ng komosyon, nalaglag ng sospek ang bitbit nitong black pouch at dito na nadiskubre ng mga pulis ang laman nito na isang unidentified caliber na baril at 4 na sachet ng hinihinalang shabu na nagresulta sa pagkaresto ng lalaki. Rumisponde din agad sa lugar ang Substation 2 Mandaluyong City Police Station personnel para sa kaukulang proseso ng aresto. Gayon din ang mga nakumpiskang ebidensya. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Act ang kinakaharap ngayon ng sospek at kasalukuyang nasa kustudiya siya ng Mandaluyong PNP. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, at yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. At meron po kaming sorpresa. Nakikita niyo po ba? Bigla pong dumating, pinuntahan ng kanyang mga anak. Thank you very much. Ang ama po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Siyempre with us is the DDO NPD Police Colonel Ben Liner Capili. Siyempre babati no? At magpapasalamat sa patuloy na tumatangkilik po sa programang ito, authored by him of course. Sir? I will not be staying too long, Tita Flori. Dumaan lang po ako. No? At babatiin ko lang po ang ating mga tagapakinig ng programang ito ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako at patuloy pa rin po ang inyong pagsuporta no? Sa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programa pong ito ay dedicated sa lahat ng mga Pilipino, no? Sa lahat, not only sa NCR but sa entire country. No? Sa munting pamamaraan ay naipapahatid namin sa ating mga kababayan ang mandato ng bawat opisina ng mga resource person na ating ini-invite. So sana po ay patuloy pa po nating suportahan ang programang ito. Ito po ay para sa ating lahat. Maligayang Pasko po sa ating lahat.
And with us for this episode, the DDO with us will be the PIO of NCRPO, Yes, the regional chief. Chief. very timely kasi po talagang dito sa NCR very dynamic ang ating environment lalo na ngayong magpapasko, ano. Kaya may narapat natin na si PIO ng NCRPO ang ating maging resource person this morning para maibahagi niya sa atin ang kahandaan ng entire NCRPO dito sa darating na pagdiriwang ng Pasko as well as sa bagong taon. Okay, so once again with us, the author, the father of the Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan, Deputy District Director for Operations, Northern Police District, Police Colonel Benliner Capili. Partner, Thank you, babatiin mo Lori. sir ng Merry Christmas. Teka, by the way, babatiin siyempre natin ang ating butihing Chief PNP. No? Yes, of course. Si General Acorda at ang ating Regional Director, no? At ang buong Team NCRPO, Team EPD at Team NPD under the strong leadership, of course, ng ating Director, Police Brigadier General Wilson Asweta sa Eastern at Rizalito Gapas naman sa Northern Police District. And Morning, of course, our GPNP, Merry Christmas po, no? So once again, sabi nga, no, dumapo lang, drop by lang. Pero Go ahead. kompleto, sabi nga natin sa isang pamilya po, talagang pag nakikita natin yung ama, nabubuo ang pamilya. Thank you very much, sir. Okay, Thank you very much. God bless po. Okay, syempre si Rolly, no? Rolly. Thank you. O, di ba? Kompleto na yung ating Disyembre. Kompleto na ang ating Pasko. So, tulad po ng nabanggit ng ama ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamayan, in our very own little way, ito po yung aming pamamaraan, no? Ika nga para naipapaabot naman yung mga magagandang nagagawa ng ating mga kapulisan, mga pagmamalasakit, pagmamahal sa ating kapwa. So this time we are going to play ang ABP po ng National Capital Region Police Office. On July 7, 2023, a new era in the National Capital Region Police Office commenced with the appointment of Police Brigadier General Jose Melencia Corpus Nartares Jr. as the acting regional director. His ascent to this pivotal role marked the beginning of a transformative journey in the NCRPO. Immediately upon his assumption, Police Brigadier General Nartares Jr. demonstrated exceptional managerial skills and visionary leadership. He initiated his tenure with the implementation of a comprehensive 7-point action plan, a strategic blueprint designed to enhance the efficiency and effectiveness of the NCRPO. The cornerstone of his approach was the first action plan, focusing on managing human, material, and financial resources. His commitment to integrity and accountability shone brightly as he expedited the resolution of administrative pre-charge evaluations and cases against erring and incorrigible personnel. On the other hand, in line with the implementation of internal cleansing program, NCRPO continuously fight against corruption within the PNP system and guarantee the personnel are on the right path, and the rogue, scalawags, and corrupt cops are given due penalty. A total of 495 personnel were penalized, 161 were dismissed, 4 were demoted, 42 were suspended, 14 were reprimanded, and 274 were exonerated under his command, leaving no backlogs, an unprecedented feat in the accounts of the NCRPO. Financial management was another domain where Police Brigadier General Nartares Jr. excelled, entrusting the Regional Controllership Division under Police Colonel Michael N. Estrella. They ensured adequate financial support for all operations.
The unit achieved a 100% implementation rate of both programmed and in-program funded programs, projects, and activities. His leadership in logistical management led to the fast-tracking of the procurement process. As a result, 7 infrastructure projects worth 28,263,748.72 pesos were successfully bid, alongside substantial donation of equipment, fortifying the operational capacity of the NCRPO. The second action plan, under the vigilant leadership of Police Major General Nartates Jr., prioritized the morale and welfare of the personnel at the NCRPO. From July to November 2023, a remarkable number of awards and commendations were bestowed upon the dedicated men and women of the NCRPO. A staggering total of 49,471 awards were presented to those who went above and beyond in their service to the community, showcasing genuine dedication and exemplary performance. Complementing these commendations, Police Major General Nartates' Salamat Kapatid program played a pivotal role in honoring the career-long contributions of retiring officers. This program underscored his deep commitment to recognizing the years of service and dedication of the NCRPO personnel. In the formidable Third Action Plan, Campaign Against Illegal Drugs, Loose Firearms, and Terrorism, Police Major General Nartates Jr. has led the NCRPO to remarkable achievements. Between July 7 and November 15, 2023, a total of 3,428 anti-illegal drug operations were executed, resulting in the seizure of 399 million worth of illegal substances and the arrest of 5,390 drug suspects and their cohorts. Complementing these law enforcement efforts, the Philippine National Police Barangay Drug Clearing Program advanced significantly under Police Major General Nartates' leadership. The NCRPO, through tailored strategies, has effectively dismantled drug operations, apprehended high-value targets, and amplified public awareness. Notably, out of 1,709 barangays in the National Capital Region, 855 have been declared drug-cleared barangays and 5 as unaffected barangays. By fostering an empowered community, Police Major General Nartates' initiatives have effectively combated drug issues and rebuilt public trust. His leadership in creating a resilient support network for drug control underscores his dedication to a drug-free society where the community is a pivotal in decision-making and actively participates in initiatives against drug abuse. Police Major General Nartates' firm commitment to the no-take policy against illegal gambling steered the NCRPO through 3,511 operations, culminating in the arrest of 9,058 gambling suspects and the confiscation of over 1.7 million in bet money. The campaign against loose firearms further showcased NCRPO's effectiveness under his leadership. A total of 763 operations were conducted, leading to the arrest of 776 individuals and the confiscation of 827 firearms lacking proper registration or with expired documentation. The fourth action plan, focusing on enhanced managing police operations, has been a testament to Police Major General Nartates' advanced policing strategy. This approach resulted in significant 13.66% decrease in index crimes, particularly in 8 focused crimes. The meticulous and objective investigation led to increased crime solution efficiency by 4.05% and the crime clearance efficiency by 3.02%. The implementation of enhanced managing police operations led to the successful arrest of 1,946 most wanted persons
and 2,508 other wanted individuals, demonstrating NCRPO's dedication to public safety. Furthermore, 321 cases were meticulously handled through detailed pre-charge evaluations. The fifth action plan, focusing on the security of vital installations, saw Police Major General Nartades' strategic prowess. The result, no significant incidents at these critical sites for 133 days. Through the sixth action plan, Police Major General Nartades Jr. enhanced risk management across all units, leading to the development and implementation of comprehensive contingency plans. The seventh action plan, covering management of events and crowd control, showcased Police Major General Nartades Jr. capability in orchestrating large-scale operations. The peaceful conclusion of Second SONA, the seamless FIBA Basketball World Cup 2023, in the orderly barangay and sangguniang kabataan elections, all under his vigilant leadership, exemplify his exceptional organizational skills. Additionally, the observance of All Saints and All Souls Day in 2023 was marked by peace and safety, as 14,424 personnel were deployed to secure key locations, ensuring the well-being of the 2 million individuals who visited these sites. As a result of the best and collective effort of the men and women of NCRPO in accomplishing its target and respective mandate of every offices, the NCRPO garnered the highest score and ranked number 1 in the PNP-wide Unit Performance Evaluation Rating for the month of September 2023. The journey of Police Brigadier General Jose Melencio Corpus Nartades Jr. as the acting regional director of the NCRPO has been a narrative of exceptional commitment, visionary leadership, and heartfelt dedication to public service. His strategic foresight and compassionate approach to leadership have not only transformed the NCRPO but have also resonated deeply with each individual under his command. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. December 15, 1984 in Marikina City. She was a graduate of the PNPA Bagsay Lahi class of 2006. This woman of the hour has multifunctional expertise and diversified experience in intelligence, operations, investigation, and administration. Her more than 17 years in the service evolves mostly at stations and units of Region 4B. She was also a multi-awarded officer, recipient of various awards such as Medalya ng Paglilingkod, Medalya ng Paglilingkod sa Luzon, Medalya ng Mabuting Aso, Medalya ng Pagkilala, at Medalya ng Ugmayang Pampulosya. Beyond the limelight of her career as a distinguished police officer, a law enforcer, a government employee, and a public servant, she is also a strong, independent woman and a loving mother to her lovely son. The Chief, RPIO, Police Lieutenant Colonel Eunice S. Salas. Okay, inyo pong napanood ang AVP ng NCRPO under the Office of the Regional Director. Police Major General Jose Melencio Nartades Jr. At ang ating pong makakadaupang palad, inyong napanood yung very brief na intro kay ma'am, pero very strong police officer. Idol ko si ma'am. With us, of course, is the Chief Regional Police, Regional Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas.
Magandang tanghali po, ma'am. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw, PIO EPD, ma'am. Magandang tanghali po. Bago po yan, nais po muna namin magpaabot ng taus-pusong pagpapasalamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon upang kayo po ay makadaupang palad. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Flori and Major Amario. At sa lahat po nanonood at nakikinig sa programa ko. Opo, kanina po lamang ay nag-drop by yung ating author, si DDDO-NPD, Police Colonel Ben Liner Capili. And again, we are extending our thanks for giving us this opportunity na kayo po ay makasama. And syempre, first and foremost, Merry Christmas, ma'am. Ilang araw na lamang ay magpapasko na at aalamin natin ang mga kahandaang ginagawa ng ating mga kapulisan. Pero para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, nais muna nating alamin yung kabuuan, yung mission, vision, core values of NCRPO, ma'am. Yes po, Tita Flori, maraming salamat din po sa opportunity na binigay niyo po sa akin at kay Sir Kapili para ma-invite po ako dito sa programa. Ito, maligayang Pasko rin po sa inyo lahat. For the mission and vision po ng NCRPO, katulad po ng kabuuan ng Philippine National Police, pare-pareho lang po ng ang aming mission is to enforce the law, maintain peace and order, ensure public safety and security for the active support of the community. Pero dito lang po sa Kalakang, Maynila. And for our vision, ganun din po, meron lang po certain vision ng ating regional director at ito po ay ipapatupad niya sa pamamagitan po ng kanyang 7-point agenda na na-discuss naman po kanina dun sa audiovisual presentation na very comprehensive at nandun na rin po lahat ng accomplishments niya since umupo siya nitong July 7, 2023. In addition lang po dito, we have also been very successful this year din po sa mga napakalaking activities na minanage ng NCRPO na hindi po nabanggitin sa EBE. Nung umupo po ang ating regional director, naging matagumpay po yung SONA ng ating presidente na sinasabi na pinaka-peaceful over the years na pinandak na SONA. Pangalawa naman po dito, nagkaroon din tayo ng palarong pambansa, kung saan po wala rin untoward incident na na-report. Pangatlo naman po dito, yung FIBA na talagang, ito po ay isang international activity na nag-host nga po ang buong Pilipinas at naging successful din po, wala pong nabiktima or nasaktan sa mga players, guests, and facilitators as well. Matapos naman po dito, nagkaroon naman po tayo ng UNDAS, celebration ng UNDAS, kung saan wala rin pong na-report na untoward incident. At bago po pala ito, nagkaroon tayo ng election, Lieutenant Colonel Salas, ano? NCRPO, wala pong value. Tama po, nagkaroon po tayo ng election at yung election din po, Barangay Sangguniang Kabataan election ay naging generally peaceful. Ay talagang po peaceful kasi wala pong violent incidents na na-record. Kaya nga po ma'am, on behalf, bilang isang civilian, we would like to siyempre kauna-unahan right after the election ay nagpaabot tayo ng pasasalamat sa lahat ng ating mga otoridad at sa lahat ng nangalaga sa seguridad ng bawat isa ng mga kandidato at ng mga botante. And with that, thank you very much po. Go ahead, ma'am. Go ahead. Yes po. At pagkatas nga po dito, ito naman pong UNDAS. At ngayon naman po, since December 1, ay nakadeploy na po ang 11,440 police personnel para naman po sa ligtas paskuhan. At I'm happy to report din po na since the start of the Misa de Gallo, wala pa po tayong nare-receive na untoward incident sa mga churchgoers natin, sa mga worship natin. Ito po ay makagip natin din sa Project Bathala na i-launch ng ating Project Bathala. Tama po kayo, Project Bathala. Ito po, Ma'am Flori, sa Region 4A pa lang po ng Regional Director, ang ating si Major General Nartates, pinatupad na po niya itong Project Bathala kung saan po yung ating mga kapulisan
ay hindi lang po sinisecure yung mga places of worship, kasama na rin po sila nagsisimba para mapakita po talaga yung values ng PNP ng pagiging maayos. So ngayon po, yun po yung mga activities natin, sinisecure po natin yung ligtas itong Paskuhan, and susunod naman po natin mga activities yung Fiesta ng Masarin. Okay, Lieutenant Colonel Salas, Engineer, bakit nag-i-static si Lieutenant Colonel Salas, CPIO? Medyo, ma'am, ang ganda ng pinag-uusapan natin, pero nag-i-static yung niya, no, nagpuputol-putol. Although malinaw siya, pero napuputol, no? And we are very interested sa ganda ng ipinapaabot ng ating butihing chief ng Regional Public Information Office para po sa ating mga kababayan. Can we go, Engineer? Okay na ba? We'll check, ma'am. Yes po, Ma'am Flori. Ayun, okay. Thank you. Go ahead, ma'am. Go ahead. Yes po, nakaka-experience lang po kasi kami ngayon talaga ng kahinaan ng internet dito sa buong Okay. Go ahead po. Ako kanina, I was requesting na baka phone patch na po. Talagang ang hina po ng internet sa buong kampo ngayon. Anyway, ma'am, saan po ba ako naputol na mga accomplishment namin? Para maulit ko po. Ay, yung Oplan Bathala? Opo, yung Project Bathala po ng ating... Project Bathala pala. Go ahead po. Yes po, yung Project Bathala nga po, ito ay program pa ng ating Regional Director since nung Regional Director siya sa Calabarzon. Na implement na din po namin ito. And simple lang po yung konsepto ng project na ito, na yung kapulisan natin will proceed to the places of worship, yung iba-iba pong mga simbahan, and hindi lang po nila isi-secure yung mga places of worship natin, but magjo-join din po sila ng worship at the same time. Kasama po yung families nila para po ipakita na ang ating pong mga kapulisan ay talagang makagos. Okay, partner. Ayan si ma'am. PIO, may tatanong po ang aking partner si Major Agmali. Go ahead. Ma'am, Major Laris Agmali po. Welcome po sa Lingkod ng Bayan. Ma'am, follow up ko lang po, ma'am. No? So, halos na banggit nyo na po yung mga updates ng activity ng NCRPO. So, ano na lang natin, ma'am, yung mayroon pa ba tayong preparation for the security dito sa Yuletide season natin till the end ng this year? No? Yes, katulad nga ng nabanggit ko earlier, na nag-deploy tayo ng 11,414 na police personnel sa buong Kalakang, Maynila. At nag-establish din tayo ng mga police assistance desks sa mga places of convergence natin, katulad ng mga transport hubs, mga malls, yung mga places of worship natin, especially ngayon nga na may ongoing na sa Ligayo. At ganun din sa mga terminals, sa mga ports. At ipapatuloy natin yan yung heightened alert status natin hanggang January 6 na next year. So, ang pinaghahandaan naman natin ngayon, ongoing yung ating mga coordinating conference for the Feast of the Black Nazarene. So, yun naman yung pinaghahandaan natin. And sa Christmas message ng ating Regional Director na nakikinig ngayon, Major General Jose Melencio C. Martatis Jr., sinabi niya na ibibigay natin, ibubuhos natin lahat ng resources natin, human, material, and financial resources to secure at maging orderly rin itong Feast of the Black Nazarene. Okay, siguro nice kung i-congratulate at makibalita din kay PIO, kay Lieutenant Colonel Salas. Ang tungkol po dito sa katatapos lamang, ma'am, na gift giving na inyong isinagawa diyan po sa NCRPO, which is ang dependents ay ang mga nakatanggap ay dependents ng PNP, BJMP, and Bureau of Fire. Tama nga po kayo, ito po ay programa ng ating SILG. Dinaluhan nga po ng Tri-Bureau ng DILG, BJMP, Fire F, kami po dito sa PNP. Ito po yung ginanap sa NCRPO at kami po ang tumayong host. Din na po binigyan ang may 700 na dependents. Wow, ang dami pa lang.
yes po, na sila po yung mga dependents ng mga killed in police operations and other operations po ng BJMP and Fire. Nabigyan nga po sila ng iba't ibang regalo from our SALG and the PNPS. Okay, so yun nga no, nakakataba ng puso. Yan yung sinasabi ko no, na hindi lamang ang nagiging ika nga role ng ating mga kapulisan ay yung ating seguridad at kaligtasan ano, pati na rin yung ika nga usaping spiritual, moral. In fact, we have with us no yung tungkol sa one of the 5 focus agenda of the Chief PNP is the community engagement, ma'am, ano? Nais nating kumustahin kasi naibigay na ni ma'am sa atin yung mga accomplishments, yung mga activities. Ang nais nating kumustahin, yung ika nga kabuuan ng programa ng kasimbayanan and yung ating community outreach, PIO. Yes po, on the part po ng kasimbayanan natin, yung mga community outreach po natin, yan po ay pinamumunuan ng ating Regional Community Affairs and Development Division. Patuloy po yan isinasagawa sa buong NCRPO. Yan po ay nare-report din po sa ating Facebook page. At tayo po ay ipapapatuloy po natin yung ganitong program, especially po ngayong panahon ng Kapaskuhan. At mayroon po rin kami mga ongoing na activity in partnership with our LGUs. At Ma'am Flory, ngayon pong araw na to, family day din po dito sa NCRPO. At ganun din po, magbibigay din po tayo ng mga pamasko sa ating mga PNP dependents as part of the program, our Chief PNP and our Regional Director. Alam mo, nakakataba ng puso yung nangyayari ngayon, ano? Kasi, ma'am, alam natin, ano, na naalala natin during the pandemic, ano? And followed by right after the pandemic, ika nga talagang, ang lahat ng ito ay nawala during those days, ano? Dahil iniwasan nga yung ika nga, yung close contact, at saka yung pag, ano. Pero ngayon, ang sabi nga nili, are we really nasa safe stage, pero but still nagpapaalala pa rin ano na pangalagaan yung ating mga kalusugan. And parang kahapon you had your Christmas party with the NCRPO, ma'am, am I right? Tama po kayo, nag-conduct po kami ng Paskuhan dito, simpleng event po, kung saan po yung sinimulan po natin yung ating araw sa pamamagitan ng isang celebration ng misa sa hinilang hall namin. Pagkatas po nito, nagbigay ng Christmas message ang ating regional director at nagbigay po kami ng mga pamasko sa ating mga PNP dependents. Kung saan po nagkaroon po ng mga snacks para sa dependents natin, namili po ng mga laruan. Kasama na rin po natin yung may bahay ng ating regional director, si Ma'am Mary Rose Nartates. At pagkatas po nito, nagkaroon na po ng celebration sa kanya-kanyang opisina. Kahit po simple, yung celebration, naging masaya naman po yung mga police personnel. Oo, ma'am. Alam nyo, kahit gaano siya kasimple, yung espiritu nung napagsasama-sama nyo, yung pamilya, dahil syempre may mga ilang kapulisan tayo na not all the time, ano, they can join the family, no? But through this effort mismo ng organisasyon ng Philippine National Police, parang the organization itself, nagagawa nilang pagsamasamahin yung pamilya. Kaya nga, kahit tinatawag natin siyang simple, but the spirit is there. Di ba, PIO? Tama po kayo. Din nga po sa mensahe ng aming admin officer dito, nabanggit niya na one of her fondest memories daw, no, childhood memories niya, kasi anak din po siya ng police. Sinabi niya nga po na talagang yung mga memories niya pag Pasko, kung saan sinasama sila nung tatay niya para maki-join sa Paskuhan sa kampo, yun daw talaga ang isa sa mga fondest memories niya. At we hope na to leave the same impression to our kids and our dependents. Maging memorable po sa kanila na yung kapulisan talaga family-based, family-oriented, at yung spirito po ng Christmas ay maipahatid namin sa kanila.
Ma'am, dadagdagan ko yung sinabi mo, yung sinabi ng ating official, ano, I came from a military family. Kasi po yun po talaga yan, we really treasure those moment, no? Kasi yun din po yung moment, ma'am, na kasama namin ang aming magulang, kasama namin ang ang pinagsisilbihan, no? Ang mga heads ng aming mga magulang na buong araw, ma'am, parang walang, tama na, alis na tayo, hindi. Parang binigyan nyo ng kalayaan ng bawat isa. That's why talagang we can take it as a very memorable part of our lives. Okay, partner, mukhang meron kang gustong tanong kay ma'am. Yes, ma'am. Dito muna tayo, ma'am, sa Bantay Kalusugan. Oh, Oo, kasi nga dahil maraming mga parties, maraming mga ingat po tayo ma'am. sa kinakain natin. Hindi, tsaka nais natin kumustahin yung pangangalaga ng ika nga dito sa kampanya ng program din ito ng NCRPO, ang Bantay Kalusugan. Paano niyo po ba ito isinasagawa, ma'am? Ito po ba ay ika nga ay quarterly or monthly. oo, ang monitoring natin sa kalusugan ng ating mga kapulisan? Actually po, we monitor our body mass index monthly po. Meron talagang report ang lahat ng opisina. Kasi parang baseline po talaga yung body mass index kung saan po nakikita natin yung mga overweight natin na police personnel and hanggang po doon sa mga obese and extremely obese. So, based po dito dun sa mga data and reports na sinasabit ng ating mga iba't ibang opisina, in-identify natin yung mga personnel na bibigyan ng priority para ma-monitor po yung kanilang health at matulungan sila ng ating regional medical and dental unit para po mas maging healthy sila. Ako po, personally, nag-struggle din po ako sa weight and recently lang po ako nag-lose ng weight, mga siguro around 15 kilos. Ma'am, excuse me, nag-struggle ka pa niyan, ang slim mo. Ma'am, slim ka. Hindi lang po ito recently lang, mga 1 year pa lang po akong ganito. Mga 1 year pa lang po akong ganito. Pero simula po talaga, big girl din po ako. Hindi, nako lang attention ko, Lieutenant Colonel Salas, no? If you are saying that you struggled, wala na, no? Hindi na natin masasabing may mataba pa. Imagine, pitit tapos nag-struggle sa weight. Oh, wow. So, ma'am, isi-share mo ba sa amin yung sikreto? Alam po yan ng mga iba ko nakasama kahit po ng ating regional director na talaga. Ano po talaga, ako po ang nag-work sa akin na diet ay calorie deficit po talaga. Yung walang restrictions pero kung ano lang po yung limited calorie intake. Ang hirap po kasi ng mga diet na highly restricted na puro protein lang or fatty foods. Ako po yung nag-work sa akin yung binigyan ko lang po ng 1,500 calories yung sarili ko daily. So, yun lang po yung pinigyan ko. Kaya ko i-burn and yun po, na-maintain ko na po yung weight ko for a year. Yes, ma'am. Congratulations for that. Kasi if you are claiming that you were once, no, sabihin na natin big girl, you were once a big girl, big accomplishment yun, no? Kasama nito, partner, kasi si ma'am, isang pulis, isang opisyal. So, ibig sabihin dito, ang matibay dito, ma'am, that's why umabot ka dyan sa iyong goal ay yung disiplina sa sarili. Sinama mo yun, ma'am, dun sa goal mo, yung disiplina. Kasi, ma'am, natatandaan niyo ba yung minsan, yung pag nagpapapayat, ay, bukas na lang, ay, mamaya na lang. Cheat day. Kaya nasisira, may cheat day. Anyway, nakakatuwa naman, na marinig natin sa isang opisyal na, ako pa naman, nung nakita ko, sabi ko, ang slim naman ni ma'am, yung pala, meron din siyang dati niyang ganon. Anyway, ma'am, wag ka pong aalis, ha? May mga ilan pa po tayong nais kumustahin. And of course, sabi nga, dahil patuloy na pinangangalagaan ng ating mga otoridad, no? Ang ating seguridad at ika nga yung mga okasyon ngayon. Alamin natin yung mga continuous and intensified campaign against all forms of criminality.
sa ating mga lansangan. Pero bago po yan, ma'am, kami muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author itself, Police Colonel Benliner Capili, DDDO NPD. At siyempre, kapiling pa rin po natin ang butihing chief ng Regional Public Information Office, National Capital Region NCRPO Police Office, si Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, no, partner. Medyo binigyan ako ng isipin ni PIO, no. Sabi niya, dati siyang ma-wait, pero yun nga, no, talagang magsisilbing aral dito talaga yung disiplina eh. Doon sa ginugusto mo, sa adikain mo, you focus there. That's why yun ang naging sikreto probably ni PIO, no? Kaya slim. Anyway, kanina natanong ko kay PIO yung tungkol dun sa dahil nga napakalaking yung Yuletide season natin, continuous ang pangangalaga ng ating mga otoridad. Siguro we will ask the PIO to take this opportunity also na maiparating sa ating mga kababayan since our authorities ay tuloy-tuloy po ang intensified na kampanya laban sa iba't ibang klase ng mga kriminalidad. So as part of our information dissemination drive, bilang tulong na rin sa ating mga kababayan for our security, ma'am, baka po meron kayong nais na i-share sa ating mga kababayan. Yes po, ang NCRPO nga po sa pamumuno ng ating Regional Director, Major General Nartates, ay patuloy po yung pagsasagawa ng Identify campaign against all forms of criminality. I'm glad to report nga po na since umupo po siya noong July 7, nagkaroon na po tayo ng mahigit 11% na decrease dun sa 8 focus crimes. Tumaas din po yung ating crime solution efficiency, almost 5%, at ganoon na rin po yung crime prevention efficiency natin. Almost 5% din po yung increase natin compared to the previous years. At as part din po ng ating 5 focus agenda ng ating Chief PNP, na napanood niyo rin po din sa ABP, patuloy po, although meron po tayong mga major events, ang NCRPO po pinag-aralang mabuti yung deployment para po patuloy pa rin makapanghuli ng mga kriminal. Kasi hindi lang po tayo nandito to secure yung mga ganitong klaseng events, but of course to conduct din aggressive law enforcement operations. So, nagiging successful naman po tayo. Pasalamat din po kami sa active support ng Nawawala-wala si PIO, no? Nawawala-wala yung sound niya. Naghang si PIO. So, habang inaantabayanan po natin ang muling pagbabalik ni PIO. Engineer, nakahang si PIO. Okay, pero although medyo static, sinabi naman kanina, no, if we can have it via phone patch, kaya lang syempre masaya din tayo na siya ay makapiling even via Zoom, no? So, we are still waiting. Baka makabalik pa yung linya ni PIO, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas, no? Ang Chief ng Regional Public Information Office, NCRPO. Siyempre, headed by the Regional Director, Police Major General Jose Melencio C. Nartates. Engineer, baka naman pwede, no? Balik natin. Baka makabalik pa si PIO, no?
We still have 5 minutes for PIO, no? Para mahinga naman natin siya ng kanyang parting message. And syempre, makapagpaabot din tayo ng ating pagpapasalamat for giving us this opportunity na siya po ay makadaupang palad naman at maiparating din sa ating mga kababayan ang mga accomplishments under the office of Police Major General Jose Melencio Sr. Tates, Regional Director ng National Capital Region. So I suppose the PIO office ng NCRPO is monitoring. Sana po makabalik pa yung linya, no, ni PIO. Okay, bibigyan ko ng pagkakataon yung aking partner, no. I'll get in touch with the PIO's office, no, para makahingi tayo ng parting message. O partner, siguro i-discuss mo muna since ikaw ay PIO din ng Eastern Police District, mind to discuss also, no, yung mga kahandaan nyo this Yuletide seasons, dahil alam naman natin, tulad na naitanong natin kanina, ang ating mga alagad ng batas ay dito tayo doon sa continuous and intensified campaign against all forms of criminality. Go ahead, partner. Ikaw i-interview ko. Yes, ma'am. Bago sagutin ko yung tanong ni Ma'am Florin, binabati ko muna ang aming District Director ng Eastern Police District na birthday niya sa December 23, 2023. Happy birthday po. Yes, ma'am. Ang Eastern Police District naman po ay parating handa, no, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang ginagawa po natin dito, of course, sa pamumuno ng ating District Director, of course, nagde-deploy din po tayo ng mga kapulisan po natin sa Metro East po para mapanatili ang katahimikan ng ating bayan. Ang ating deployment sa mga during the Misa de Gallo natin na ginagawa. So mayroon po tayong kapulisan at naki-establish po tayo ng mga pads po diyan, no? Kung mayroon mang magko-complain o maging biktima ng anumang krimen ay pwede pong lumapit po doon at sabihin at i-report ang mga nangyari, no? Of course, yung ligtas kapaskuhan ng ating mga kababayan. Ano? Oo, kahit phone pads na lang, parting message ni PIO. Okay, partner, go ahead please. Ganun din po ang seguridad ng mga yung mga bus terminal natin, mga jeepney terminal, sa mall, lalo sa mall, no? Of course, andyan yung mga kawatan, no, yung mapagsamantala nating mga isipang may kriminalidad, no? Andyan po sila, kaya mag-ingat po tayo parate. Ganon din po, mayroon po tayong mag-atubiling lumapit sa mga kapulisan natin. Kung nandyan po, makita po natin sila, pwede po tayong dumulog sa kanila at humingi po ng tulong. Ang Eastern Police District naman po ay parati naman pong magbibigay ng serbisyong may puso't malasakit sa ating mga kababayan. Sinisigurado po namin ang inyong mga kaligtasan po. Lalong-lalo na ngayon pong malapit na po ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Ma'am Flory? Okay, sinisikap nating hingan ng parting message ang butihing PIO po ng Chief Regional Public Information Officer, no? Kaso talagang nagloloko yata talaga yung mahina yung signal, no? But then again, we only have about 5 minutes, no? More to go. Naputol na finally, and once again, we are extending our thanks. I'll try to get in touch pa, no? Yes, ma'am. Okay. Baka may nais. Paano na?
Of course, ang Eastern Police District po, kahapon po ay nagdiwang ng Christmas party po ng ang Eastern Police District. Ang mga beneficiaries po nito ay mga anak ng pulis, mga pulis natin. So talagang tinitingnan din lang naman po talaga natin yung moral and welfare ng ating mga kapulisan ng Eastern Police District, no? Lalong-lalo na rin po ang ating pamilya. So, at spiritual na pumumuhay ng kapulisan po natin. Binabati ko na rin po ang members ng Council of Interfaith ng Eastern Police District na patuloy pong sumusuporta ng pang-spiritual at moral ng kapulisan. Nandyan po lahat, parati sila na tumutulong para sa atin. Nais ko rin pong ipamahagi, no? Ipaalam sa ating mga kababayan na ang Eastern Police District po ay isa po sa mga pinakamababang statistics na na-involve ang kapulisan natin sa mga hindi dapat na gawain. Kaya po yung mga tulong nating pastors. And then life coaches na rin po ng Eastern Police District. Ganun din. Uy, speechless siya, no? Okay, anyway, hindi na natin talaga makuha, no? Medyo talaga nagkakaproblema yung pong kanilang linya. So once again, we are extending our thanks sa pagbibigay po ng pagkakataon. Una-una sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Thank you very much po sa PIO, Chief Regional Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Eunice Salas. And thank you very much, DDEPD, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta for the gift. Thank you very much sa ama ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Talagang he took effort pa, no? Hinatid niya yung talagang napaka-responsableng ama niya. And kay Ma'am Kat, magandang tanghali po at sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kaarawan. So once again, thank you very much po sa mga tumutulong. Kasi ilang panahon na lang din, 2023 will be ending and come to 2024. So, ika nga, on our struggles in life, God is always with us. Focus, focus, focus. Huwag kang maliligaw. Lagi kang magdadasal. Lagi kanyang gagabayan. Okay, paalam ka na. Sa strong and independent woman, si Ma'am Flory, magandang maligayang Pasko po sa iyo. So, papaalam na po mula po sa kapulisan ng Eastern Police District ay patuloy pong magbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto at profesionalismo. Sagot namin sa inyong kaligtasan. Yan po ang Team Pamamarisan. Okay, sabi nga, I'll bid you goodbye sa iyong pagbabiyahe. Ingat kayo sa biyahe. Ingat lagi sa atin mong mga kababayan. Kasi come Tuesday ay Pasko na, no? Oo. So, lahat po tayo sa technical, sa bumubuo po ng DWBL, ng FBS, no? Merry Christmas to each and every one of you. Sa patuloy pong gumagabay, pumapatnubay at tumatangkilik sa atin. Thank you very much po. At hindi nyo po kami pinababayaan. Sabi ko nga sa aking partner, no, kapit lang partner, kapit lang. Dahil nandyan ang ating responsableng ama, no? The one and only DDDO, NPD Police Colonel Ben Liner Capili. So once again, umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. At pagbabalik po natin ay Pasko na. Come Tuesday will be December 26 na yon. So see you on Tuesday. Advance Merry Christmas. And sa New Year, di ko pa din alam yung petsa. No? Once again, maraming salamat po sa ating technical kay Glenn. Hi Glenn, sa engineer ng FM ng Melo. Thank you very much. At sa aking mga pilots, kay Staff Sergeant Molina, Staff Sergeant Villanueva. Thank you very much. God bless you all. Muli, ito po inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayong muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Sayang, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan,
katuwang ang ating mga public servants, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.